What's up po mga kapanayam? Well, nitong mga nakarang araw ay napakarami na nating nadidinig at napapanood na samot-saring balita. Na sa totoo lang nakaka-nosebleed na dahil sa sobrang dami hindi mo na maintindihan. Nariyan na po ang mga balita patungkol sa mga lumalaganap ng sakit, mga issue ng community pantries at marami pang iba. Anyway, ngayon po ay pag-uusapan natin ang isa sa pinakamatunog na issue na kinakaharap ngayon ng ating lipunan. Ito ay ang lumalalang issue ng West Philippine Sea. Na aminin mo man at sa hindi ka panayam ay talaga namang nakaka-nosebleed. Yung tipong maa-out of place ka na lang bigla kapag ito na ang pinag-uusapan. Pero don't you worry mga kapanayam dahil ang inyong lingkod ay ginawa ang videong ito upang magbigay kaliwanagan sa mga tanong ng inyong isipan. Simulan na natin. Well, to start our discussion ay alam nyo ba na ang China ay isang napakalaking bansa. Ang sukat nito ay naabot ng 9.6 million square kilometer o halos kasing laki na ng bansang Amerika. Ngunit bakit sa kabila ng maladdabuhalang laki na ng teritoryo nito ay pilit pa rin nilang inaangkin ng West Philippine Sea? Well, this is not the first time in the history mga kapanayam dahil para sa iyong kaalaman ay minsan na rin inangkin ng bansang ito ang Senkaku Island ng Japan. Ang Senkaku Island ay matagal ng pagmamayari ng Japan bago pa man umusbong ang una at ikalawang digmaang pandaigdig. Pero sabi nga ng iba walang basagan ng trip dahil noong 2013 mga kapanayam ay nagsimula na magtayo ang China ng air defense sa naturang isla. Going back to our main topic ay noong 2012 nga unang pumutok ang balita sa pag-angkin ng China sa West Philippine Sea, partikular na sa Scarborough Shoal. Ayon sa China, dahil sa 9-dash line ay pagmamayari nila ang West Philippine Sea at ang mga lugar na napapaloob dito. Question: ano nga ba ang tunay na dahilan ng kanilang pag-angkin sa West Philippine Sea? Ano ba ang meron sa West Philippine Sea? Ang West Philippine Sea mga kapanayam ay nagtataglay na napakalaking deposito ng langis at iba pang mga natural resources. Pinaniniwalaan ng mga geologists na ito ay kayang mag-supply ng 750 million barrels ng langis at di umano'y isa rin itong perpektong lugar sa hydrocarbon development o ang pagpapaunlad ng produktong natural gas. Ang karagatan ding ito ang nagsisilbing daanan ng mga barko na galing sa iba't ibang bansa na tinatayang mayroong halagang 3 trillion US dollar na shipment kada taon. Idagdag pa natin ang mga tonela-toneladang mga isda na kayang ma-harvest dito kada araw. Katunayan pa nga ay 12% ng fish catch kada taon ay nanggagaling dito. Anyway, talaga namang kung tutuusin ay napakayaman ng ating bansa sa natural resources, partikular na sa langis. Ang langis mga kapanayam ang itinuturing na isa sa pinaka-in-demand na resources sa buong mundo. Ito ay dahil bukod sa kaya nitong patakbuhin ng isang sasakyan, ay kaya rin itong patakbuhin at pagyamanin ang ekonomiya ng isang bansa. Ang langis din ang nagsisilbing paraan upang paganahin ng mga makina sa mga pabrika at ito ay may kakayahang mag-generate ng kuryente. Ang pinakamagandang halimbawa na lamang ay ang bansang Qatar. Ang bansang Qatar ay ang tinuturing na isa sa pinakamayamang bansa at ito ay dahil sa langis ang kanilang produkto. Question: ano nga ba ang mangyayari kapag napasa kamay natin ang West Philippine Sea? Well mga kapanayam ay marami itong maaaring magandang idulot. Isa na dito ang pagbaba ng presyo ng gasolina at ang pagmura ng electric expenses sa ating bansa. Isama mo pa na hindi na natin kinakailangan mag-import ng mga natural resources at langis sa Middle East, partikular na sa Saudi Arabia. Maaari na din tayo mag-export ng langis sa iba't ibang mga bansa kung kaya't dahan-dahang aangat ang ating ekonomiya, lalakas ang halaga ng piso kumpara dolyar at eventually ay yayaman ang ating bansa. Pero kung ako ang inyong tatanungin mga kapanayam, ay tila unti-unti nang nagiging suntok sa buwan ang posibilidad na mangyari ito, sapagkat ang malaking bahagi na ng West Philippine Sea ay occupied na ng China. Sa katunayan ay meron na ang mga itong ipinatayong gusali rito at meron na ding mga nakaset up na mga armas pandigma. Dumako naman tayo sa usaping sino ba talaga ang nagmamayari at may karapatan sa West Philippine Sea. Para mas madali nyo maintindihan ay unahin natin ang side ng ating bansa. Ang ating bansa ay may dalawang patunay na sa atin ang West Philippine Sea. Una, based on historical proof. Ang nakikita nyo sa larawan ay ang mapa na likha ni Jesuit Pedro Murillo Velarde noong 1734 na kung saan makikitang noong unang panahon pa itinuturing na nasasakupan ng ating bansa ang Scarborough Shoal at Spratlys Island. Makikita nyo rin na ang dating pangalan ng Scarborough Shoal ay Panakot Island at ang Spratlys naman ay dating Los Bajos de Paragua na sa aking palagay ay napakalaking patunay ng ating ownership sa mga ito. Samantala, ang iginigiit naman ng China ay meron din silang historical proof na isang ancient map na nilikha noong 1947 na kung saan mayroong mga guhit na tinatawag nilang 9-dash line ang boundary ng kanilang teritoryo. Kung kaya't lahat di umano ng napapaloob na lugar sa mga linyang ito ay bahagi ng kanilang teritoryo. So 1734 versus 1947. Just do damat na lang mga kapanayam at kayo na mismo ang humusga.
Napag-alaman din na sa mga lumang mapa ng China, particular na during Tang and Qing Dynasty, ay hindi bahagi ang mga reefs and shoals ng West Philippine Sea sa mga mapa na ito. Question: ano naman po ang pangalawang patunay na sa atin ng West Philippine Sea? Well, ito ay nangyari noong 2013 sa Permanent Court of Arbitration sa The Hague, Netherlands, na kung saan ay ating idinimanda ang China dahil sa pag-aangkin nito sa West Philippine Sea, partikular na ang Scarborough Shoal at Kalayaan Group of Island. Madiin na iginit ng ating bansa ng Scarborough Shoal at Kalayaan Group of Island ay pasok sa ating EEZ o ang ating tinatawag na Exclusive Economic Zone. Just to make it clear lang guys, ay hindi natin inaangkin na sa atin ang kabuuan ng West Philippine Sea, kundi ang mga ilang bahagi lamang nito na nasasakupan ng ating Exclusive Economic Zone o EEZ. Question: ano po ba ang tinatawag na sovereignty? Ito ay ang pagkakaroon ng karapatan ng isang bansa na kontrolin at isailalim sa kanyang pamumuno ang kanyang nasasakupang teritoryo. Follow-up question: meron po bang sovereignty ang isang bansa sa kanyang EEZ? The answer is wala po. Pero meron tayong sovereign rights over our EEZ na nakasaad sa ating konstitusyon, partikular na sa Article 12 Section 2. Ano po ba ang sinasabi dito? The state shall protect the nation's marine wealth in its archipelagic waters, territorial sea, and exclusive economic zone, and reserve its use and enjoyment exclusively to Filipino citizens. Nangangahulugan lamang po na ang lahat ng bagay na makukuha sa ating EEZ, mapaisda man yan o natural resources, ay sa atin. Well, technically speaking mga kapanayam, ay pwede naman tayo mag-share kung sobra-sobra ang yaman nito. Pero kung ako ay inyong tatanungin base sa estado ng ating bansa sa kasalukuyan, ay hindi ito sobra-sobra para sa atin. And besides, bakit mo pa isi-share sa mga kapitbahay mong bansa na alam mo namang mayayamang bansa na sila? Question: Sir Kapanayam, nalilito lang po ako kasi sabi nyo kanina ay mayroon tayong sovereign rights over our EEZ, pero sinabi nyo rin na wala naman tayong sovereignty dito. Ano po ba talaga? Well, para mas madali mong maintindihan ay ganito yan Kapanayam. Mayroon tayong tinatawag na territorial sea at exclusive economic zone. Mayroon tayong sovereignty over our territorial sea kasi talaga namang nasasakupan natin ito. On the other hand, ay meron lamang tayong sovereign rights over our exclusive economic zone dahil ang EEZ ay parte ng international water. Therefore, sovereignty is different from sovereign rights only. Anyway, going back to our discussion mga kapanayam, ayun na nga, idinimanda ng Pilipinas ang China sa Permanent Court of Arbitration o ang korteng namamagitan sa mga usaping pandagat noong 2013. And finally, noong 2016 ay lumabas ang hatol ng Permanent Court of Arbitration na ibinase sa kasunduang UNCLOS o ang United Nations Convention on the Law of the Sea na pumapabor naman sa ating bansa. Ito po ang kanilang naging hatol. The tribunal concluded that there was no legal basis for China to claim historic rights to resources within the sea areas of their 9-dash line. To make the story short mga kapanayam ay tila hindi kinilala ng China ang naging desisyon ng Permanent Court of Arbitration dahil hanggang sa kasalukuyan ay patuloy pa rin ang tila pambubuli nito sa ating bansa, kagaya na lamang ng pagtatayo ng mga gusali doon at paglalagay ng mga sandamakmak na sasakyang pandagat dito. Si Tatay Digong naman ay giniit na lalaban ng ating bansa sa pinakamapayapang paraan. Pinapayagan niyang mga isda ang mga ito doon, provided na hindi gagalawin ng mga ito ang mga mineral na nakadeposito doon dahil pag ginalaw ng mga ito ang mga yon, ay ibang usapan na yun ayon rito. Sa aking opinion ay tama lamang ang ginagawa ng ating mahal na Pangulo. Dahil masakit man tanggapin ay no match talaga tayo kung ikukumpara sa bansang China. Sa katunayan nga mas mataas pa ang bilang ng populasyon ng mga sundalo doon kaysa sa populasyon ng buong Pilipinas. Pero kasabihan nga ang mabait ay masamang magalit. Ikaw Kapanayam, ano ang opinion mo tungkol dito? Ano sa tingin mo ang pwedeng maging pinakamagandang hakbang ng ating gobyerno para sa isyong ito? Well, dito na po nagtatapos ang bidyong ito. Muli po ako ang inyong lingkod na si Kapanayam. Dito lamang sa YouTube channel na pag may oras kang makapanayam, gawin natin niyang makabuluhan kaibigan. Maraming salamat at mag-ingat po ang lahat.